The Spanish government exiled Dr. Jose Rizal to the Pitan on July 17, 1892, on suspicion of involvement in a rebellion. Rizal lived a productive life in the Pitan, a coastal town in Zamboanga del Norte. He practiced medicine, including treating his mother, Doña Teodora Alonso. He taught a school offering free education to children. He engaged in scientific studies. He continued his artistic and literary works, including painting, sculpture, sketching, and writing poetry. He promoted community projects, including infrastructure projects. He engaged in a debates on religion with a priest. He corresponded with reformists and scholars abroad. Rizal left the Pitan on July 31, 1896, and returned to Manila. He was arrested, tried, and convicted to sedition. Who might that be? Rizal, I bring news. What is it? The Spanish government has decided you to exile to the Pitan due to your rebellious activities. Exile? But I haven't done anything wrong. I understand, my friend. Nonetheless, they consider you a challenge to the rule. You must depart immediately. I guess there's no other options. I miss my home and my family. Rizal saying goodbye to his family at the pier. Stay strong, my son. Our prayers will be with you. Take care, brother. You'll be missed. Uphold your principles, my son. Welcome to the Pitan, Dr. Rizal. We're honored to have you in our humble town. Thank you for your warm welcome. We are excited to learn from you, Dr. Rizal. This is the great location. I see enormous promise in the people here. I couldn't handle being apart from you, Rizal. I am pleased you are here, Josephine. This place will not feel like home without you. You will be transported, Dr. Jose Rizal. Your presence is no longer tolerable here. Captain, may I ask what the reason is? Your propaganda works and writing is against on the Spanish rule. You're considered as a threat. I have done nothing wrong. My sole objective is to fight the rights and freedom to my fellow Filipino. Ha ha ha! The idealism will not save you, and you will be deported to Fort Santiago, Manila.
This is unfair. We must take action to halt this injustice. We won't let them kidnap our hero without a battle. Bracken protesting outside the fort, and Rizal's voiceover emphasizes the value of fighting for one's right and freedom. Even in exile, I will continue to fight for the freedom of my people. They cannot silence me. Magsitayo ang lahat. Mga mamamayan ng Pilipinas, laban kay Dr. Jose Protagio Rizal, Mercado E. Alonzo Riolunda, ang nasasakdal ay nahaharap sa korteng ito sa salang rebelyon, sedisyon at pagbabalak ng masama laban sa bansang Espanya. Siya ay sinampahan ng mga Kastilang otoridad sapagkat di umano'y siya ay kasangkot sa pakikipagsabuatan sa mga kasapi ng katipunan sa pag-aaklas laban sa pamahala ng Espanya. Magsiupo na ang lahat. Ngayon ay maaari nang ibigay ang posisyon sa kanyang panig. Tinatawagan ko sa hukumang ito si Atty. Alcocer upang tumayo sa harapan at magsaad ng kanyang panig. Gracias, Senyor. Ngayon ay babasahin ko sa iyo, Dr. Jose Rizal, bilang bahagi ng iyong karapatan ang mga ebidensya laban sa iyo. Una, sumulat si Antonio Luna kay Mariano Ponce na nagpapatunay ng iyong koneksyon sa kampanya para sa reforma sa Espanya. Pangalawa, sumulat ka sa iyong pamilya na nagsasabing mabuti ang pagpapatapon dahil hinikayat nito ang mga tao upang maghimagsik. Pangatlo, sumulat si Marcelo del Pilar kay Diodato Arellano na nagpapatunay na may kinalaman ka sa propaganda laban sa Espanya. Pang-apat, sumulat ka sa isang tulang pinamagatang kundiman na naghihikayat sa mga himagsikan. Pang-lima, sumulat si Carlos Oliver sa hindi matukoy na isang tao na naglalarawan sa iyo bilang isang taong magpapalaya sa Pilipinas. Pang-anim, isang dokumentong masunika na nagpapatunay sa iyong paghihimagsik na serbisyo. Pang-pito, isang sulat na pinirmahan sa isang dimasalang na nagsasaad na ikaw ay naghahanda sa isang lugar na maaaring tuluyan ng mga lumalaban sa Espanya. Pang-walo, sumulat si Dimasalang sa isang di matukoy na organisasyon na humihingi ng tulong nito para sa paghimagsik. Pang-siyam, isang di kilalang sulat na tumitiglisa sa pagtatapon sa iyo. Pang-sampo, isang sulat ni Ildefonso Laurel na iyo nagsasabing ikaw lang mga tagapagligtas ng mga Pilipino. Ikalabing-isa, isang sulat ni Ildefonso Laurel din para sa iyo na nagpapaalam sa iyo tungkol sa pagtatapon ng gobyerno kina Doroteo Cortez at Ambrosio Salvador.
At ang panghuli, ika-12, isang sulat ni Marcelo del Pilar kay Don Juan Tenluz na nagre-rekomenda ng pagpapatayo ng isang espesyal na organisasyon. Walang sino man ang maaaring kumontra sa kung ano man ang nais ng ating bansa at ang sino mang hindi gumawa noon ay nararapat na ikulong at ipapatay. Yan ang nararapat kay Dr. Jose Rizal. Siya ay nandito ngayon sa isang salang rebellion laban sa ating bansang Espanya at ang mga pagkakatatag ng mga samahang may layong kontrahin ang mga batas na itinatag ng ating mga Kastilang dito sa Pilipinas. Hindi ba't nararapat lamang ang sinabi kong parusa sa taong mahasol pa sa kayo, walang modo at walang utang na loob sa bansang nagpapaaral sa kanya? Nararapat lamang na sa isang taksil tulad niya ang ipapatay. Siyang tunay, parusang kamatayan para sa taksil! 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 Silencio! Gracias, Atty. Alcocer. Ngayon naman ay pakinggan natin ang panig ng depensa. Aking tinatawagan sa hukumang ito si Kapitan Luis Tabel upang ipagtanggol ang kanyang panig. Gracias, Señor Buenos Días a todos. Soy Teniente Luis Tapier de Andrade, ang manananggol na nasasakdal na si Jose Rizal. Ang pangalan Jose Rizal ay ang sumisimbolo sa hindi mabibilang na rebelyon. Ano pa ang ginawa niya? Ano pa ang sinabi niya laban sa Espanya? Hindi nasusukat ang tao sa yaman o sa daming tao na nakikilala. Ito ay nasusukat sa kakatagan ng loob at katapangan na napapasa kamay na si Dr. Jose Rizal. Gracias, Kapitan Tabel. Ngayon ay binibigyan natin ng pagkakataon ang nasasakdal upang magbigay ng kanyang panghuling depensa. Gracias, Senyor, na ipatapon ako sa dapitan at natili doon ng 4 na taon. Sa buong panatili ko, wala akong iniisip kundi ang kalagayan ng aking pamilya at ang kabubuti ng aking bayan. Pinagbuti ko ang aking panatili sa dapitan at sinikap kong maging produktibo. Nalaman ko kailangan ng Espanya ng isang doktor na tutulong sa Cuba upang gumamot ng mga biktima sa digmaan. Dali-dali akong sumulat sa Gobernador General upang magboluntaryo, ngunit ito ang nakuha kong kapalit. Nakakalungkot isipin na may mga taong sumantala sa aking katahimikan at ginamit ang aking pagkawala upang idin ako. Ngayon ay nandin ako sa loob ng kartong ito dahil sa mga paratak at mga kasalanang pinupukol sa akin. Isa lang ang alam kong nagawa kong kasalanan, yun ay minahal ko ang sarili kong bayan. Ngayon at paghuli, hindi totoong pinukaw ng aking talumpati ang revolusyon. Gaya ng ipinagparatang ng mga testigong kong kaharap, alam kong kaibigan ko ang aking pagtutol sa armadong revolusyon. Bakit nagdala ang katipunan ng isang sugo ng dapitan na hindi ko kakilala? Dahil yaong mga kakilala ko ay batid na hindi ko sang-ayon ng anumang kilusang marahas. Napakarami ko pang maaaring sabihin at maipapatunay na aking pagkakawalang sala. Ngunit sana'y gamitin ninyo ang inyong mga utak upang gawa ninyo ang nararapat. Juan! Taksil! Sinungaling! Silencio! Magkaroon ng isang masusing deliberasyon kung ang hakbang ay isasagawa ukol kay Dr. Jose Rizal, babalik ang mga hukumang militar pagkatapos ng ilang minuto upang ipaalam sa hukumang ito kung ano ang magiging resulta ng deliberasyon. Hindi natin kailangan itong pagkatunan pa. Kailangan hatulan ng kamatayan si Rizal dahil sa krimen na kanyang ginawa. Sangayon kami dyan. Panahon na para tuntukan ang mga himagsikan laban sa atin. Sangayon ako sa kamatayang kaparusahan. Sangayon din ako. Kung ngayon, parehas pala tayo ng nararamdaman ukol sa kasong ito. Itutuloy ko ang sustensyang kamatayan kay Rizal. Gobernador Polihia, Kapitan Dominguez, sumasang-ayon ba kayo sa desisyong ito? Abay, oras na. Tanggalin natin ang Indio na yan sa Pilipinas. Parusang kamatayan para sa
Ngayon, ipapahayag ko sa inyo ang hatol ng korte. Ang nasasakdal na si Dr. Jose Rizal ay hinahatulan ng korte nito sa kaparusahang kamatayan. Ito ay pinagtibay ni Gobernador General at ipapatupad sa ika-30 ng Disyembre 1876 sa ganap na alas 7 ng umaga sa Pagbayan. Magandang umaga, Doktor. Magandang umaga din, Teniente. Narinig ko ang iyong hatol at ako'y nalungkot sa pangyayari. Wala tayong magagawa kung yan ang kanilang nais. Nais kong humingi ng tawad at hindi ko nagawang iligtas ka. Ginawa mo ang lahat, Teniente. At dahil doon, lubos ako nagpapasalamat sa iyo. Paalam at ako'y lilisa na. Pepe, anak. Nay, malo po. Patawad ka sa lahat yan. Tahan na, anak. May nakakaguyab dito sa lampalagan. Sige, anak. Adiós, patria adorada, Río del Sur querida, perla del norte oriente, nuestro poquito Edén, al darte muy alegre, la triste bestia vida, y fuera más brillante, más fresca, más florida, también por ti la diera por tu bien. En campos de batalla, locando con deleite, otros te dan sus vidas, sin dudas, sin pisar. El sitio nada importa, siempre es laurel o lirio. Consumado.